Si Zeta sumasayaw sa'yo. Are you happy? Si Zeta pinapagod yung lola niya. Kanina pa sila dyan pabalik-balik sa tubig na yan. Ngayon medyo sobrang sakit ang balakang ko, tapos galaw ng galaw si baby. Ang sakit din itong aking sa bandang baba na ang tiyan. Yung galaw nga ng galaw si baby. Si Mr. wala dito kinukuha niya yung motor niya. Hi everyone, welcome back po sa aming channel. Happy Tuesday. So, kakatapos lang ng aking check-up. Andito kami ngayon sa Stop and Shop. Meron kasi kami mga kailangang bilhin na nakalimutan ni Mr. So far, ito ang laman ng aming cart. Si Baby Zeta and ang kanyang dada. Oh no! Well, babalik pa pala kami doon sa hospital kasi meron pa akong isang regular check-up. Yung mag-ama. Tapos na yung NST ko and yung ultrasound din. So mamaya is regular check-up 10:30. 8 AM yun. Yung kanina. So it's 9 AM. Ngayon. What you doing, baby? You want the Nutella? Gusto yan ni Zeta ang Nutella. I'm really cautious by a sponge. What sponge? Stuff. None of it is just... That one is sponge, isn't it? Si Zeta sumasayaw sa'yo. Are you happy? Zeta. Hello everyone. Happy Wednesday. So, andito kami ngayon sa aking mga in-laws. Hindi na ako nakapagtuloy ng vlog kahapon. Natamad na akong mag-video. So, kakatapos lang ng ulan. Pero maganda pa rin yung temperature niya. Hindi siya malamig. Baby, don't touch that! Don't touch that. Ayan. Tingnan nyo yung mga halaman ng aking mga biyanan. Yung mga tinanim nilang peppers and tomatoes. Malalaki na. Ang bilis. Lumaki. Ayan. So, ilang days na lang. 5 days na lang. If everything goes good and if everything goes as planned, ayan, sa Monday, lalabas na ang second baby. So, ito lakad na naman ang lakad. Maybe your choice. What's that? Is that your new red car? The wheels on the bus. Go up. Oh no! Oh no! Step. Yeah. Good job. Nandito kami ngayon ni Zeta sa loob ng minivan kasi nahihirapan ako maglakad-lakad talaga. Nahihirapan akong sundan-sundan si Zeta dyan sa labas. Syempre kailangan nga is ma-hold natin ang pregnancy na ito hanggang the 14th. So, dito lang muna kami. Naglalaro lang dito si Zeta. Yan. Grabe yung ramdam na ramdam ko na talagang malapit nang lumabas si baby kasi sobrang baba na niya. Kaya yung hips ko and yung legs ko, sakit na niya and talaga siya. Manas na talaga siya. Maski yung mukha ko, manas na. Tapos napansin ko parang nangitim ako. So, pero ganun talaga siya pagka malapit ka na ring manganak. Ganun din yung nangyari sa akin before. Pero hindi ganun ka itim. Pero ngayon, feeling ko mas, mas dark siya. At lumabas yung madami kong mga dark spots dito sa kilikili, of course. Paitim na nga siya, lupang umitim. Tapos dito sa leeg. Anyway, okay lang yan. Babalik din naman yun sa normal. Ayun, excited na kami. And ayun nga, I think nasabi ko na yun sa aking previous vlog na si Mr. ay naka FMLA na. So meron akong mga napanood sa TikTok na
Yung iba hindi sila paid. Although, ano si, di ba, eligible naman for FMLA, yung parang paternity leave and maternity leave, pero dun sa state nila or yung company nila is hindi siya binabayaran. Yan si Zeta at aking mom-in-law, naglalaro sa tubig. Muulan nga eh, pero okay lang yan. Malaki na naman si Zeta. Andun pa rin sila naglalaro. Tumila na ulit yung drizzle lang siya. Sinasanay na talaga namin na kasama niya ang aking mom-in-law. Pero okay naman siya. Magkasundo sila ng aking biyanan. Si Mr. Andoon. Naayos niya yung kanyang mga bambus. Ako ay chill lang dito. Actually, mulch. This is just wood chips. Wood chips. Functioning as mulch. The bamboo should be able to push through it. The weeds should not. Why are you transferring it over here? Huh? Why are you moving it over here? Because the soil doesn't drain good, and so they're getting the same water as the bonsai. But the bonsai soil drains good. And this soil does not, so they're drowning over there. I'm putting them over here. Where is it? I'm not sure. Playing with Grandma Mimi? Ay, gusto sundan yung kanyang lola. Oopsie. We're just gonna wait here for Grandma. That is taking off his shirt in the camera. Aray, ang daming lamok. Hello! Say hello everyone! I'm enjoying the weather. Water? You want water? She wants to play with the water. Stand up, baby! Ooh, there's a macho man over there. Huh? Pop? Go to Dada. Si Zeta, pinapagod yung lola niya. Kanina pa sila dyan pabalik-balik sa tubig na yan. Ang init na pa naman. Dito na kami sa bahay, guys. Hindi ko talaga alam yung feeling nung pag magle-labor. Pero sabi nila malalaman naman daw. Kaya lang, ngayon medyo sobrang sakit ng balakang ko. Tapos galaw ng galaw si baby. Ang sakit din itong aking yung sa bandang baba na ng tiyan. Galaw nga ng galaw si baby. Si Mr. wala dito kinukuha niya yung motor niya. Sana hindi muna ako mag-labor. Baby, just stay there. Wait until the 14th. Lagi kong pinakausap to kami dalawa ni Mr. Huwag mo na siyang lumabas. Kasi iba talaga daw yung feeling. Hindi ko pa kasi na-experience din naman yung emergency C-section. Yung last kasi nga kasi Zera is scheduled. So, sobrang positive yung experience ko doon. Although, syempre, painful sa unang movement. Pero, overall, very positive yung aking C-section operation. So, sana lang siya. Yung normal na pain lang. Pero sabi din naman nila pag daw sobrang pag nagle-labor ka na mahirapan ka na magsalita at mahirapan ka nang gumalaw. Nakasalita pa naman ako. And medyo nakakagalaw pa rin ako pero mas pinili ko nang hindi gumalaw. Kasi masakit talaga siya. Araw. Ayan. Pag gumagalaw siya, ang sakit. Si Zayra nanonood na naman kay Miss Rachel. Makalat sa bahay. Hindi ko naman na inayos dahil nag-ano nga ako. Hindi mo na ako naggagalaw. Si Mr. ang nag-aayos niyan pagdating niya. Ay. So, andito kami guys sa Walmart. Dito lang kami ni Zayda sa sa parking lot. Si Zayda natutulog dyan sa likod.
bibili kami ng car seat ni baby. Tapos, ano pa ba? May bibilihin din si Mister. Magagawa kami ng strawberry frap. So, bibili siya ng whipped cream. Tapos, strawberry syrup and then strawberries. Kasi feeling niya konti lang yung nabili niyang strawberries. Although, 2 packs. So, ayan si Zeta sa likuran ko. Makikita nyo, dalawa na yung I don't know kung nakikita nyo. So, andito si Zeta, tapos yung isang car seat andoon. Kaso, hindi kasi namin parang bibili pa kami ng isang car seat talaga for newborn. So, yun yung ilalagay dito. Tapos ito, kasi si Zeta pwede pa rin siya dito. Ilalagay siya dun sa isang sasakyan. So, ayun. Mabilis lang si Mister, kaya nagpaiwan na lang kami dito. Although, mainit. Hindi namin binuksan yung air conditioner. Pero nakabukas naman itong mga bintana. Grabe yung aking pakiramdam talaga ay bigat-bigat na. Tapos parang feeling ko pas lalo akong namamaga pagka mainit o nasa initan ng araw. Ayaw na nga kami pasamain ni Mister. Nagpumilit lang ako. Nakaka-boring naman kasi pag sa loob lang ng bahay. Kaya yan ang lipstick. Yung sinasabi ko kanina, yung about sa FMLA, yung sa FMLA, job protected leave siya dito sa US, kaso unpaid siya. So, depende sa state and depende sa company ninyo kung bibigyan kayo ng parang paid. Yung kay Mister, para sa state of Connecticut. So, yung FMLA niya is okay na approved na. And then sa state of Connecticut, meron silang parang replacement pay or something like that. So, ayun, babayaran yung kanilang time na naka FMLA, although hindi siya full amount, but again, dito lang po yan sa state of Connecticut, no? Hindi ko alam sa mga ibang state. And merong certain percentage lang. Yung sabi dito, in Connecticut, the state's paid family and medical leave program provides wage replacement benefits of up to 12 weeks in a 12-month period with the possibility of an additional 2 weeks for pregnancy-related serious health conditions. And the weekly benefit amount is calculated based on a percentage of the employee's average weekly wage with a cap on the maximum weekly benefit. For leaves beginning on or after January 1st, 2025, the maximum weekly benefit is $981, which is 60 times the Connecticut minimum wage according to Connecticut paid leave. So, ayun. Ganun siya. At least, diba, meron silang wage replacement. Yung iba kasi, yung napapanood ko nga sa TikTok, sila, unpaid. And ako, since ako ay self-employed, wala akong benefits na ganito. Pero, yun nga, babayaran naman ako ng aking anong tawag dito? Client kasi, na-advance ko na yung work ko. Tinatapos ko na siya ngayong week for next week. Kasi 1 week lang yung hiningi ko eh. Hindi naman kasi ganun ka-tedious yung aking trabaho and hindi siya mahirap. So, after a week, for sure, kaya ko na ulit siyang gawin. And, ayun, unlike sa Philippines, no, tayo, diba, SSS. Ito based lang sa aking experience. So, nung employed ako doon, ay, parang sabi ko dun sa last, almost 5 months. Almost 4 months. Or mga 4 months yun. Kasi parang nag-leave ako April. First week pa lang ng April yun. May, June, July. Tapos August, mga mid-August ako babalik dapat. Kaso nag-resign ako kasi nga, inaayos ko na yung papers dun sa K1 visa. And then yung papers din ni Zara para dun sa kanyang CRBA and US passport. So, ayun. Kaya napag-isipan namin ni Mr. na mag-resign na ako. Tinapos ko lang yung aking maternity leave. Pero yung leave ko doon, 100% na paid ako. Or fully paid ako for the time na naka maternity leave ako doon.
Kahit nga ano dun, 'di ba, yung pagka miscarriage, meron din 1 month and paid din siya. So ayun,